Board problem number 72. If x is 150% of y, then y is what percent of x plus y? So ang choices, 40, 20, 50, and 75%. So kung gusto nyo nga pala simula number 1, ay pumunta lang po kayo sa description. So kung nanonood kayo sa YouTube or Facebook, punta lang po kayo sa description. Nandun po ang playlist natin, ang link ng playlist sa YouTube. Okay? So, number 72, 72 na tayo. Medyo marami na yan. Okay, so i-post nyo po muna. Try nyo sagutan. Okay, so bago tayo mag-start, I invite kayo sa aking review for Civil Service Exam, Math and Logic via Zoom, 50 pesos only po. So, yan po ay 10 sessions. So, lumalabas lang na 5 pesos per session. Napakasulit po niyan. 5 pesos per session lang. So, PM nyo lang po ako sa mga interested para sa August 2024 po ito. So, PM nyo ako, RJ Enseñado sa Messenger. So, okay, sagutan na natin. So, if x is 150% of y, then y is what percent of x plus y? So, buuin lang natin ang equation. So, dito tayo sa first statement natin dito. X, so isa-isayin nga natin. So, x, so sulat lang natin yung x. Yung is, ang ibig sabihin niya na equal sign. 150%, i-convert na natin sa fraction o sa decimal. Di ba kapag percent ang ginagawa natin ay tinatanggal lang natin yung percent symbol and then move the decimal point. 1, 2, papuntang left. So therefore, ang 150% in decimal, that is 1.5. Okay? Yung off, ang ibig sabihin niyan ay multiplication. So 1.5 times. Or pwede lang hindi isulat yung times. Ididikit na lang natin yung variable na y. So x equals 1.5 of y. 1.5y. So ito yung equation number 1 natin. So ano yung question? Then y. So y is, so equal sign, what percent? So hindi natin alam. Hindi pa natin alam ito. What percent of x plus y? So pwede lagyan natin n, itong what percent, lagyan natin n. And then times x plus y. Okay? So n times x plus y. So ang hinahanap natin, itong n na ito, ilang percent daw siya. Y is what percent of x plus y. So kailangan i-express natin to in terms of one variable lang. Pwedeng x lang or y lang. Okay? So gamit itong equation number 1, so ito equation number 2. Gamit ang equation number 1, sabi x is equal to 1.5y. Okay? So gamitin natin yan. Gamitin natin yan, i-substitute natin sa equation number 2. Ang value daw ng x ay 1.5y. Okay? So, ibig sabihin, yung x ay papalitan natin ng 1.5y. Okay? Copying lang natin. Copy the rest. Y is equal to n. Ito yung sinosolve natin. Yung n, yan yung what percent. Of yung x palitan natin ng 1.5. 1.5y plus y. Okay? So, isolve na natin ang value netong n. So, anong value ng n, i-divide lang natin both sides or i-simplify muna natin to, i-add natin. May invisible na 1 dito. So, therefore, we have y is equal to n times 1.5 plus 1. So, we have 2.5y. Divide both sides by 2.5y para makuha natin yung value ng n. So, cancel out na ito. Itong y makakancel na. So, therefore, matitira na lang dito, n is equal to 1 divided by 2.5. So ngayon, i-convert na lang natin ito sa percent. Pwedeng i-divide nyo directly or pwede mag-multiply tayo both sa numerator and denominator para maging 100 ang denominator. Kasi ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100, di ba? So pwedeng gawin natin gawing 100 itong denominator. So saan natin pwedeng i-multiply both the numerator and denominator para maging 100 ito? Or para mas madali, sa 4 muna. Sa 4 muna kasi magiging 2.5 times 4, that is 10. Di ba? 10 yon. E di gawin natin 40. So pag minultiply natin both by 40, so meron tayong 1 times 40 is 40. 2.5 times 40, that is equal to 100. Therefore, the value of n is 40 over 100, that is 40%. The correct answer is letter A, 40%. Or another way, i-divide nyo lang ito directly. 1 divided by 2.5. Okay? So pag nagdi-divide tayo ng decimal, yung divisor, i-move natin ito. Siyempre ito may point dito. I-move din natin ito. Same siya sa 25 or 1 ito magiging 10 divided by 25. So divide lang natin manually. Dagdag tayo ng dalawang 0. 10 divided by 25, hindi pa pwede. No? So lagay natin dito yung 0. So 100 divided by 25, that is 4.
4 times 25 is 100. So 0 na yan, lagay na lang natin dito yung 0. And then ang 0.40 in percent is 40%. So same answer, letter A, 40%. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang dito sa YouTube, sa video na ito, or i-PM nyo ako sa Messenger, RJ Enseñado. So kita-kita po tayo sa mga susunod pang math reviewer para sa Civil Service Exam. Bye-bye and God bless.